Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay yung pong isiniwalat ni Colonel Joby Espinido, no? Na kung saan pinatutunayan niya lamang po yung kalunos-lunos at karumal-dumal na drug on war, extrajudicial killing ng dati ninyong master president na si Digong Duterte with the aid of then former PNP chief, ngayon ay incumbent Senator Bato da Pancho de la Rosa, at ganun din po may naidawit po na isang pangalan dyan, isang senator na in-chief, si Bongo, no? Nako, mukhang eto na, patong-patong na, makikita nyo na ang kagaguhan ni Master Digong Duterte ninyo. No? Akala natin maayos, yung pala, muang tama po yata si Trillanes. Michael Yang and Digong, no, use their power to eliminate their competition on drugs. Okay? Dito po sa ulat ng Philstar Global, ngunit bago po tayong magpatuloy, tayo nga pala ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, no? Nandiyan po si Ate Beth M, si Ate Wana Beth, na sila po ay mga super supporters ng ating channel, no? Walang sawang sumusuporta in their little way, kahit papano, no? Nagsishare sila ng kanilang blessings. Maraming salamat po. At ganun din sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream diyan po sa live chat box, no? Hindi ko na kayo maisa-isa. May God bless you all, at sana hindi kayo magsawang suportahan ng ating channel. Subscriber update, 46,000 na po tayo. Almost there, no? Konti na lang. So hopefully umabot tayo ng 50k, kasi meron yata ang pinaplano yung ating kaibigang si Elora once na maka 50k po na subscriber si Simply Talkies Vlog. Hindi ko po alam kung ano yun. Okay, maraming salamat po sa inyo, and once again, God bless you all. So unahin natin itong sa Philstar Global. Ang sabi sa isa sa mga headline nila, CAP confirms reward system in drug war. Actually, meron pa nga ito yung kota-kota daw, no? Naku, talaga naman, no? Grabe itong, kung totoo man ito mga kababayan, ginago lang tayo ni Digong. Budol-budol man, no? Tatapusin ko ang drugs ng 6 months, tapos hindi pala niya kaya. So dito po, sa nasabi po dito, no, nagtitestify si Colonel Espinido na pinapatunayan lamang na maraming innocent civilians ang namatay due to abuses committed by the police. Kasi ginamit sila ni Digong at ni Bato at ni Bongo. Itong tatlo na to nagpagamit kay Michael Yang. Yun po yung aking opinyon. Ito po ang sagot ni Colonel Espinido nang siya ay tanungin ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon. Will work to eliminate anyone as long as you're on the drug watch list, Your Honor. Naalala nyo yung black book ni Duterte ng mga drug personality? Yari ka dun sa matrix niya. Kaya pag nandoon ka, yung iba nagtakasan eh. Kasi alam nila eh. Pag nakita na yung pangalan mo doon sa blacklist niya, o blacklist nga ba? O whatever drug list book niya, yung mga pulis, yung mga kunwaring mga vigilante, ayun, alam na, hahanapin ka na. Kasi nga, ang laki ng reward money, mamaya makikita nyo, malalaman nyo magkano ang reward money. Ito pa, dagdag pa ni Colonel Espinido. But then, some police officers abuse this problem in the war against illegal drugs. Kaya ang mga nagiging hitman na mga tarantado, yung hindi naman po lahat na pulis, ay mga pulis na rin. Sila na po yung sinasabi nilang vigilante ko ne. Pero sila ay mga active police officers. Espinido explained that the pushers and users were the ones eliminated in the drug war and not the drug sources themselves. Bakit? Bakit? O, di tanongin nyo si Trillanes. Sino ba ang the biggest drug lord sa bansa? Alam ni Trillanes. Di ba? Oh. Anong sabi niya?
ineliminate lang ni Digong at ni Michael Yang ang kompetisyon. 'Di ba, Senator Trillanes, sabi mo yan. Dagdag pa ni Espinido, I am very, very sorry to say that some police officers took advantage and opportunity to kill drug pushers to gain rewards and higher positions. Kaya kawawa po yung mga inosenteng na biktima dito. Dapat talaga mag-file itong mga kaanak ng mga biktima ng drug war ni Digong dahil sa kanya, no? Dahil dito sa reward at kota na ito, walang habas ang ilang mga tiwaling pulis, no? Para lang sabihin, oh, ano ka, pusher ka, adik ka, dedo ka, o magkano reward? 10,000, 20,000, 50,000, oh. Ito pa tanong ni Bungalong kay Espinido, if he was aware that during the anti-drug crackdown, there were strong protests against the human rights violation committed by the police. Okay, ito yung grupo nila Trillanes noon, sila De Lima. Espinido replied in the affirmative, underscoring he believed that human rights were indeed violated during the drug campaign. Patay na, aroy ko po. There is one general word that when you hear it, we all know the meaning of it. When you say to neutralize illegal drugs, killing of pushers is included. That is very obvious for us. Patay tayo nito. Ha? Responding to queries of Manila 3rd District Joel Chua, Espinido claimed that when he became the police chief in Albuera, eto na yung biggest reveal. Senator Ronald De La Rosa called him up and instructed him to dismantle the drug operation in his area. Quote, De La Rosa's instruction to me was to help him and President Duterte with this war against illegal drugs. De La Rosa told me, do your best. I will assign you as chief of police in Albuera so the drug problem in Albuera will be eliminated. That's what I remember. Oh. Okay. Ngayon, nung tinanong po si De La Rosa dyan, no, na-interview siya, sabi niya lang, hindi niya pa po nababasa yung sinalaysay ni Espinido. Ha? At sabi niya pa, there is a confusion with how the term neutralize was used in the drug war. O ayan, patay tayo nito. Ha? Yari na. Pero ba itong maganda, umaten ka kasi. Ha? Umaten ka. Diba? Umaten ka sa Quadcom. Ngayon, maggagawa naman daw siya ng sarili niyang itong hearing na ang involved naman ay mga government officials and workers. Naku, Diyos ko. Ewan ko sa'yo ba to? Bawi-bawi lang, di ba? Oh. Ay, ewan ko, mga kababayan. So, ayan po, no? Talagang in-incriminate na ni Espinido, si Duterte at si Bato. Okay, now, lipat tayo, talon tayo sa GMA News para at least alam natin, no? Hindi tayong mag-fake news dito. So sabi dito, Espinido, Duterte drug war set quotas, dangled rewards. O yan. So ito na yun, kinakailangan may quota ka eh. Police were required to visit 50 to 100 households of suspected drug users and traffickers a day and were rewarded 100,000 pesos for successful drug bust during the Duterte administration. Sabi ni Espinido, quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. I truly wanted to implement it without causing deaths. When the leadership imposed a quota of 50 to 100 per day, we only took it to mean that we have to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or trafficking. Ayan. Yung tanong dito ano ang credibility ni Espinido? Siyempre, babasagin dito ang credibility niya. Ang tanong, wala naman siguro siyang kinasangkutang mga kaso. Pa-retire na nga siya. Di po ba? Bigla nga naglaho to sa Espinido. Kala nga namin noon, ililipat to sa iba't ibang lugar para i-neutralize niya ang drug war. Kaso biglang naglaho, mga kababayan. Yung pala, sa kinikwento niya, siya rin daw po parang pinaghihinalaan na. Dahil marami na siyang alam mga kababayan no? Yung kinekwento niya, ilang beses siyang pinapunta ni Digong sa Malacanang. Tapos tinawagan pa siya ni Bato. Maraming alam to si Espinido, so they cannot destroy his credibility.
And prior to that, sinabi niya about his faith. So therefore, mahirap siyang magsinungaling. O kung magsisinungaling ka dyan, ano kala mo? Kojic ka. Di ba? Ala Kojic ka lang. Sinungaling na Kristiyano ka. Di ba? Quote, I also made sure that the rewards my station received are legitimate. For example, some LGUs would award 100,000 pesos for successful arrests involving big-time drug pushers. We accepted this to fund further operation. O, ayan. Espinido said there were also rewards per kill in the drug war. Tama na pag napatay nyo yung inosente. Di ba ang daming inosente dyan? Naalala ko yung kwento ng mga pamilya ng biktima, natutulog na lang daw sila, pinasok sila, walang warrant of arrest, walang search warrant, ganon. Basta hinila daw yung sila, tapos yung sa loob, pinagbabaril yung mag-ama, tapos dudukutin na daw yung anak na babae. Nagmakaawa lang yung nanay. Walang magawa eh. Di ba? There are in the barrel of the loaded gun nitong mga hinayupak na ito. Ang tanong dito, sino yung mga yon? Hindi lang dapat si Duterte, dapat lahat ng actors na yun. Linisin nyo po ang kapulisan ninyo. Marami pong bulok na kamatis sa mga pulis. Tinaasan na ang sahod ninyo pero ganun pa rin kayo. Bakit? Ilang ba ang kulasusi ninyo? Kulasusi ba tawag doon? Kulasisi? Mga ganun. Yung mga kabit-kabit ninyo, putang ina kasi mga tigasing kayo eh. Ang hawakan nyo lang, yung totoo yung baril, yung talagang pumuputok, yung baril ninyo bumubuhay eh. Di ba? O saan daw nang gagaling yung budget? Mamaya meron pa dito. Small town lottery daw po. Magkano yung reward? 20,000 pesos per kill in the drug war. The funding came from small town lottery or wetting lords who give money to the police. Ito po yung sinulat ng GMA News. Mamaya malalaman nyo kung talagang may direkta pang isiningit dito si Espinido. Ha? O, yan. Okay? So, ngayon, talon tayo dito sa Inquirer. Kasi, sabi dito ng Inquirer, De La Rosa allegedly shielded Espinosas of Albuera Town. Sabi ni Espinido. Di ba doon nga pinapunta si Espinido, tapos proprotektahan mo yung Espinosa, known drug lords yung mga yan. Ano ang sabi nito? Former PNP chief and now Senator Ronald De La Rosa served as protector for drug-linked personality. Ay, drug protector ka pala ba to Uy, sa bagay, talaga naman. Yung boss niya yata, drug lords, di ba? Sabi ni Trillanes. Pinangahawakan natin yung sabi ni Trillanes, di ba? Oy, nako. Nagoyo din tayo ni Bato. Mato, pumunta ka doon, magpaliwanag ka. Kung matapang ka. Ayan po ang sworn statement ni Colonel Joby Espinido. Sworn statement yan. Ha? Sabi niya dito that De La Rosa was involved in the dismissal of cases against Kerwin and other local cops who supposedly protected the Espinosa family. Espinosa was credited for the dismantling of the illegal drug in Albuera supposedly operated by Kerwin. Ayan. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built upon Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who had been receiving money from him. Patay na. Bato, magpaliwanag ka. Tapad-tapang mo magsabing, you're lying! You're lying! Ngayon, tingnan natin. I can say that because instead of allowing my unhampered access on Kerwin, when he was apprehended in Dubai, he immediately ordered Kerwin's turnover to AIDG, PMP Anti-Illegal Drug Group, instead of ordering his turnover to my unit, which was then investigating the drug cases where Kerwin was involved. Ayun naman pala. According to Espinido, he has never heard of the cases which he believes should have been filed before the courts. In the same vein, I have never heard again of the cases that were supposed to be filed against Kerwin's protectors, or if they actually had been filed in the first place, given that decisive evidence establishing their guilt, that is the logbook and the copies of the clear checks in the name of these people, are still in the custody of the PMP. Patay ka ba to? Kailangan mo magpaliwanag ba to? Protector ka pala Ha?
Eto, juicy tong nilagay ng Inquirer, mga kababayan. Espinido also recounted that he was accused. Ayan na. Parang yung ginawa lang kay Jimmy Guban ito. Ha? Kung kailan nahuli na, iniimbestigahan na, ikokorte na, sabay, ayun. Ba't mo hinulit? Bata ako yan eh. Yari tayo. Lugi ako ng bilyon dyan o ikaw ang managot. Ayan ang gagawin. Gagawa na ng kwento si Espinido, kaya pala biglang nawala ito. He also recounted that he was accused of receiving money from the Espinosas despite Kerwin telling a Senate panel that he did not give any money for protection to Espinido. Oy, talaga naman. Siyempre, powerful yung Duterte. Pag sinabi ko, sundin ninyo, ayan ang batas. Sabi ni Espinido, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame to submit my accomplishment report in my police operations in Albuera. In that meeting, however, he told me that Kerwin Espinosa had allegedly that I was on the take from his group for 20,000 per month from Kerwin, as there is no truth to this. Ayan. Sinong paniniwalaan yung mga kababayan? Yung mismo ng nagsabi wala siyang binibigay pero sinabi ni Bato nagbibigay. O di ba? Planting evidence. Sinabi ni boss niya yan di ba? I planted evidence. Ayan. I was eventually cleared by Kerwin, who said I was the only one who did not get money from him and his group, and one of the Senate hearings where he was invited as a resource person. O, paliwanag ka ba to? Ikaw pala ang cuddler, protector ng mga drug lords. Tingnan mo, nilipat siya sa Osamis. Ng 2016, the police was said he believed it was meant to put him in harm's way. Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang intindi ko. Number 1, nang mag-instruction sila para ako madali kasi galit sila na na-disband ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Ayun. Magsabi ako na tao nila kasi hindi nila binigay sa akin when in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan ako ng complaint ni Kerwin Espinosa sa ombudsman samantalang si Kerwin hinawakan na ang AIDG. Ayan, mga korap, kaya dapat kayong linisin. Kaya nga sabi nga ni Colonel Espinido dun sa opening statement niya, the police are rotten to the core. Yun ang pagkakaintindi ko. Kaya dapat linisin, i-purge itong mga ito. Lalo na yung mga dyan, komisyon. Kasi nakita nila na disband ko si Kerwin Espinosa, na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Osamis para mamatay. Oh my God. Tignan nyo. Alam na alam nila yung lugar kung saan dapat itapon yung mga gusto nilang ipapatay. Siguro ang pag-iisip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling, simple lang si Espinido. Grade 1, section 10 lang, pero ang underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug groups, galit naman sila. O, di ba? Sabi mo, i-dismantle. Baka iba naman ang pinadi-dismantle ni Bato. O, yon. Despite his performance at Albuera, imbis na i-promote, kaya pala hindi pala napopromote na general Espinido was transferred to Osamis City in Osamis in December under his watch. Osamis City Mayor Parahinog Sr. were killed by police serving arrest warrants on drug charges. Meanwhile, 11 others, including Parahinog daughter. Tingnan mo. Anong nakuha niyang reward? Wala. Kaya siguro siya nilagay doon, nakalala matitegi sila. Hindi pala. Mahusay pala. Kinalugdan pala ng Diyos. Kaya ngayon, bayad kayo, Bato, Digong. Humarap kayo, huwag kayong magtago dyan. Credible witness yan. Magsinungaling ba yan? Tapos hindi nyo pa na-promote? Anong ginawa nyo? Instead na i-promote ninyo, tinapon ninyo sa Osamis para mamatay. Hindi. Kinalugdan ng Diyos dahil tama ang ginagawa niya. Kayo ang dapat mategi. Eto pa, mga kababayan, ito ang pasabog ngayon. Manila Bulletin. Go joins Duterte, De La Rosa as tag persons in drug war bloodbath. Kasama na po yung inchik na senador dyan, si Senator Bongo. Ano ang connect? Sabi ko sa inyo, may connection talaga tong Sigo Hindi pwedeng walang connection itong hinayupak na inchik na ito
Ha? Dinawit na po siya. Okay, ito po. Go was the latest high-profile name to be implicated in the alleged EJK during Duterte's bloody war on drug, as per the investigation of the House Squad Committee. This after Colonel Joby Espinido, a policeman for 28 years, narrated before the Special Four-Way Ayan, yung nandun siya sa Leyte and Osamis. 7-page pala yung affidavit niya. According to Espinido, di ba sabi kanina yung pera para sa reward money galing sa STL, yung small time lottery. Pero dito may ibinunyag pa siya. Sabi ko sa inyo, iba't ibang news agency, minsan putol-putol eh. Kaya pag sasamayan, kailangan mag-research tayo. Basahin natin, tapos kung may kulang dito at meron dito, i-collate natin kasi yun yung buong statement. Di ba? Kasi iba't iba namang news agency ito. Kanya-kanyang intindi, kanya-kanyang juicy information. Ang sabi dito ni Espinido, there existed a reward system for kills under the previous administration drug war. Moreover, he alleged that the funding for such reward came from intelligence funds. Intelligence funds ng ano? Baka ng inyong magaling na Master Digong, si Master Bator. And Pogo, patay. Money funneled downward from the level of Go. Ay! Dating Special Assistant to the President, naging Senator. Ayun, sabi ko na nga ba, itong si Go eh. Kailangan kang managot, Go. May nag-squill na sa'yo. Even intelligence funds were used in the drug war. Pogo money was also used. After these Pogos were able to register with the government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Patay tayo nito. Kasama siya sa affidavit. Espinido, who was given the moniker Duterte Drug War Force in the past, explained how Dakota and Reward System for Police. O ayan. Kino-confirm niya lang dito, yung tulad na nabasa natin kanina. Sabi diyan yung 20,000 pesos per kill galing sa STL. Ayan. No, papunta sa regional directors or provincial directors. Ayan. Ito. Automatic flow of money. Wow. Automatic flow of money. Okay. Espinido said the payment of the rewards for drug war killings was facilitated by bagmen. He said these deliveries delivered the money to high-ranking police officers. Tang inasabi na eh. Corrupt. Siguro ilang percentage kaya ang corrupt? Mga mandarambong na mga police officers, no, high ranking or rank o hindi, at mga butaw. Yung mga butaw, sila yung mga hitman ng mga high ranking police officers. Sa palagay nyo, ilang persento yan? May 90? Mahigit? Baka nga 1% lang matino dyan. Ala talaga tong mga police natin, no? I personally know some of the bagmen. Many police non-commissioned officers who were my classmates were murdered. They were bagmen acting at the back and call of regional and provincial directors. Correct. Kasi mga official yung mga, itong mga to, yung police non-commissioned officers, mga butaw yan. Baka yung mga PO1, PO2, PO3. Correct nyo na lang ako ha. When Duterte became president, these RDs and PDs pointed to their own bagmen when asked about police personnel involved in the illegal drug trade. Mga hayop. Siyempre, lower rank eh. Di ba? Pon ka lang. Bottom feeder ka, kaya ikaw ang mamatay. In Cebu, a barangay captain was killed by an ex-army personnel who pretended to be a vigilante. Gabi oh. Espinido say that some of these bagmen are still alive and that he can talk to them to testify before the Quadcom. Ay madaliin nyo na yan. Kayo dyan sa Quadcom, paingatan nyo na si Espinido. Titirahin at titirahin niya. Sabi ko sa inyo. Kasi maraming nalalaman eh. Parang si Cassandra Ong lang. No, mamaya bigyan natin ng pahapyaw si Cassandra Ong. I also know an intelligence officer who can disclose details of the drug war. He claimed that this intelligence officer can talk about his knowledge of how intelligence funds and Pogo money were used in the bloody anti-drug drive of ex-President Duterte, wherein over 30,000 Filipinos were allegedly slain. Baka marami pa.
Hayop na Duterte. Baka tuwang-tuwa pa si Duterte habang may namamatay na kapwa niya Pilipino ng mga biktima ng kanyang drug war. Ano pa sabi dito ng Manila Bulletin? PMP is the biggest crime group in this country. Patay na. Yan ang sinabi niya. Espinido also raised eyebrows in the Quadcom by saying that the PMP, the very organization that he belongs to, was the biggest crime group in this country based on his experience. Patay tayo, no? Nandiyan pa man din yung retired general, si Romeo Acop. Ang sakit niyan. Pampilo Lacson, ang sakit niyan. Ha? In-interpolate siya ni Acop Ha? In particular, Espinido accused de la Rose of suspect drug lord. Ayan, ito lang yung sinasabi niya. Dahil nga kay Digong. Ha? Ito pa sabi niya. Ordinary users were eliminated. Ayan, hanggang doon nga. Kaya nga wala tayong nakitang mga drug lords talaga na big time Puro mga small time lang, mga kababayan. Di ba? Now, punta ulit tayo sa inquirer. Ano lang po ang sabi ni Bongo? Bongo calls Espinido testimony malicious, slanderous. Kung may problema ka, inchik na Bongo, demanda mo si Espinido. Yun lang yun. Di ba? Kaya ano na lang, ayun lang sasabi niya. Ito pa sabi ni Bongo, si Joby mismo ang umamin noong hearing sa House na wala siyang direktang impormasyon na makapagsasabi na may kaugnayan ako sa anumang Pogo drug war links. In other words, hearsay lang sinasabi, Papa, sinabi niya, hindi ka ba nagbabasa? Mali ba yung binasa natin? Ha? Anong sinabi niyang walang link? Anong sabi dito ng Manila Bulletin? Mga kababayan. Di ba? Sabi niya dito, even intelligence funds were used in the drug war. Pogo money was also used. After this, Pogos were able to register with the government. Funding was funneled downward from the level of Bongo. Nabanggit ang pangalan mo, kaya kung matapang ka, hindi tulad ni Bato, punta ka doon sa Quadcom. Ano pa ang sabi dito ni Bongo? Huwag na sana nilang piliting iugnay sa akin ang mga bagay na wala namang katotohanan. Malisyoso ito at mapanirang puri at hindi ako mag-alin na nagawin ang anumang legal na. Di magdemanda ka na, huwag ka nang magbanta. Ganun lang yon, Bongo. No? Make sure na maaano mo yan, Bongo Eto naman, ang sabi naman ni Sal Panuelo nung natanong siya. Sabi ni Panelo, no such policy in the Duterte administration as far as I know. As far as I know, baka tinago sa'yo. Diba? Siyempre, proprotektahan nila yung the masturbator na si Digong nila. No? Okay. No, sabi ko sa inyo kanina, papahapyawan natin si Cassandra Leong. No? Mukhang ni-receive po, binawi po yung second contempt order sa kanya. Hindi na siya mapupunta sa Libertad, diyan po sa correctional ng mga babae. Libertad Mandaluyong. Ngayon, doon na lang po siya sa house. No? Yan pa lang si Cassandra Ong, nobyo pala nung kapatid na lalaki ni Alice Go, si Wesley Go. Kaya pala, nagkita-kita sila sa Singapore. Yun ang ano nun. Ngayon, kung ako sa'yo, Cassandra Leong, spill the beans. Sinasabi naman sa'yo nila Dam Fernandez, baka magamit ka as state witness, as for immunity. Kasi isa sa mabigat na kaso mo without bail, panigurado yan. Qualified human trafficking, no bail yan. Pero kung makikipag-usap ka sa mga butihing mga nandyan po sa Quadcom, no? Mag-invoke ka ng immunity if that is possible to you at you have to spill the bean. Spill the bean. Sabihin mo, pupunta ako sa mga, kung idadalhin nyo to sa korte, use me as a state witness, but please, protect me and give me some immunity. Ang daming alam yan, si Cassandra Ong, sinasabi ko sa inyo. Save yourself. Kaya nga, di ba, pinagbibigyan ka pa kahapon ni Dan Fernandez. Sabi niya, bayaan nyo, huwag nyong bulungan. Malaki na siya, adult na siya. She's 24 years old, Cassandra Leong. You're 24 years old, you're a Filipina. Probably you're a legitimate Filipina. Tulungan mo ang gobyerno. Kung sino yung mga politiko, matataas na tao na alam mo
kasangkot dyan sa Pogo. Sabi nga ni Dan Fernandez, tingnan mo yung mga taong kababayan mong namatay. Yung dulot na kasamaan na gawa ng Pogo. Ginamit sa drug war ang pera. Pinambayad sa mga reward money di umano, sabi ni Espinido. O, Cassandra Leong, kung may magandang deal sa'yo ang Quadcom at magbi-benefit ka, take it. Kung gagawin kang state witness all the way, take it. Save mo ang sarili mo, you're still young, 24 years old. Marami ka pang pwedeng ma-experience sa buhay. Pero siguro, nasilaw ka sa karangyaan, no, ng mundong ito, ha? Ayan. Namali ka ng mga kinasangkutan, kinapitan, kinaibigan, no? Naawa po ako dun eh. Lalo na yung kay Baterna din, di ba? Si Baterna pinakawalan na, di ba? Pero tinuturo niya rin si Cassie Leong sa mga cheque kasi nakapirma si Cassie Leong. Pero ikaw, Cassie Leong, kung may mag-executive session ka, ibulgar mo na kung sino yan. Kung si Harry Roque, kasi dawit dyan, ay wala na. Kasi, tingnan mo, Cassie Leong, pag pinakulong ka, sa palagay mo ba, sasamahan ka ng mga pinoprotektahan mong tao? Malamang siguro, tetigiin ka nila. Yun ang kinakakatakot, pati pamilya mo. Yun lang. Yun ang masakit. Kaya dapat mag-seek ka ng protection dyan sa mga taong yan sa Quadcom. May nanganganib po buhay ko eh. May mga threat na po eh. Pati po pamilya ko, baka pwede naman akong tulungan. Ganun. Diba? State witness ka, po protectionan ka, witness protection. O kaso ang problema, sabi nga ni Espinido, the police is the biggest crime syndicate in the country. Malay mo, isa pala dyan sa bantay sa'yo, nabayaran ng mga drug lords. Mas malaki ang kita, o wala na. Diba? Nakakawa po ito. 24 years old, sila nila na Baterna, o yung namang supranational na lalaki, si De La Serna, umiiyak pa pala. Umiiyak pero wala namang luha. Ang sabi nga ni Dan Fernandez, so wala ka namang luha dyan. Ano ba, uma-acting ka lang. Baka gusto mong magpaturo ng acting kay Dan Fernandez, artista po yan, former actor yan. O di kaya lapit ka sa akin, tuturuan kita paano umiyak. Alam ko po yan. No? Di ba, Laura? O, sak na naman ang likod ko, mga kababayan. So, yun lang po, no, mga kababayan, Cassie Leong, ikaw ang malaking witness dyan. Ikaw ang malaking resource person dyan. Pero ingatan mo rin ang buhay mo. Seek refuge. Kung may mapapala ka dito, kung tutulungan ka ng house, so be it. No, humanap ka ng paraan how you can help the country and the committee na magsabi ng totoo. No? 'Di ba? Expose mo na. Kasi si Espinido nag-expose na tungkol sa EJK. Itong si Cassie Leong sa Pogo. Tapos yung isa naman, pareho rin drug war din human rights din 'di ba? Yung na contempt naman na Bucor personnel, 30 days naman siya, sa bikutan naman siya makukulong. Kasi wala nang pwesto baka wala nang kwarto sa House of Representatives. Baka ino-occupy na ni Cassandra Leong. Lalaki ka naman, Bucor ka naman, doon ka muna, pakulong ka muna. Ayaw niyang ayaw niyang sagutin yung mga tanong nung tinatanong siya kasi itong si Fortaleza, yung sinambit nung dalawang pumatay doon sa tatlong Chinese drug lords, no, na sinasabi nila doon sa Davao Penology. Si Fortaleza yung kanilang supervisor, pero may binanggit sila na yung pinakontempt, sino ba yun? Nakalimutan ko, mga kababayan. Ayaw niyang sagutin kasi may pinoprotektahan siya. Ang matindi sa nabasa ko, yung hinahanap nilang lieutenant colonel na babae. Mukhang siya ang may kinalaman, mga kababayan. Kaya yan po, no, mga kababayan, malaking pasabog po ito ni Colonel Espinido. Kaya pala nawala si Colonel Espinido. Hinahanap-hanap ko yan nun. Saan na napunta si Colonel? Yung pala ginawa na ng tanim ebidensya scheme nila Digong at Bato. O ayan. Kayo po, mga kababayan, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.